Good morning, children of God! Hello, hello! Kumusta naman mo? Kumusta naman ang atong panginabuhi din na? Kumusta naman ang atong whole year 2025? Hapit na gid siya, mahuman. Hapit na tabok sa year 2026. So, excited kayo ang uban. Pero ang uban, wala lang, neutral. Ang uban pod, mga kulbaan. Unsay mahitabo silang next year, 2026, no? Ikaw, unsa man imong gibati karon? Isa na lang kaadlaw, no? 2026 na mutabok na ta sa 2026. Dali ra kayong panahon actually. Paspas kay siya. Di para sa una nga dugay kaayo mabati na to dugay ka sa panahon oy. Mahuman ta ni, mahuman ta na. No? Dili tag perspective sa life, lalay taw kanang experiences sa kinabuhi nga gusto na uban, gusto na to i-rush, gusto na to nga year ko ano unta oy kay naa kay gi kuan na kay gi look forward. And spiritually, hapit na po mo balik si Jesus Christ. Excited ba mo sa iyang pagbalik? Dapat ta ma-excite no kay siya man gyud ang tag-iya natong tanan. Pero mostly sa ato sa tinud-anay lang ang gabation gyud regarding sa pagbalik ni Jesus Christ sa kalibutan is wala lang sa ila. Ang uban sa dis confused pa. Ready na ba ko sa iyang pagbalik? Repent na ba ko? Nisunod na ba ko sa iya? Nakapahimuot na ba ko ka Jesus? No? Kanang makulbaan ta ba? Unsa bagay? Unsa ba yung mahitabo sa ato sa next life na? Kulbaan ta ba kung sa imong pagpuyo diri sa kalibutan nahimuot ba siya? Ang uban wala lang. Walay kahadlok sa Ginoo. No? Kaya nga naman, nganong inana, wala ni kahadlok sa Ginoo. Kay na-deceive ta sa kaaway. Nailad ta sa kaaway. Giilad ta niya sa iyang mga hung-hung. Nawala na ang feeling nato, fear of the Lord. Di ta musugot. Di ta musugot na may ana. Kanindot ra at the end of everything, kauban na to ang Ginoo. Kauban na to si Jesus. Maski unsa pay mahitabo, kauban siya at the end of everything. Kay syempre, naapata diri sa kalibutan, naki-close na ta sa iya. Dayon naning kamot ta nga mawala ang deception sa ato gikan sa kaaway. Wala may laing wala may laing solusyon na nga makuanta na break into deception sa atong kaaway kundi kanila man ang solusyon. NIV na sa dako ang version sa Bible. Tanawag akong Bible. Ibutangan pa ginako Ama loves Jesus. Hallelujah. Kay most of the time ra ba maski na og unsa ka busy sa trabaho, di man jud nako ma-deny no malimtan siya og istorya, malimtan nato nako siya sangpit. Di ta mosugutan na mamay na atong relasyon sa Ginoo. Mura bagag imo siyang gi part gyud sa imong kinabuhi. Gi best friend gyud nimo siya. No? Sabang parian na imong best friend, naman jud ko'y best friend no. Close friends, butang tag. Importante ka na siya nga friend sa imo kay without that friend kanang di ka kabati og happiness. Ina na dapat atong bation ka Jesus. Without Jesus, di ta kabati og contentment, satisfaction. Bahala na ng mga tao biyaan ko sa ere. Basta kaya naa si Jesus ako kalami ra sa feeling ina children of God. Kanindot ra sa feeling nga kanang nawala na ang tanan sa imo. Pati mga importante o love nimo sa imong life. Wala na sila panahon nimo kay ilan ang gi-focus ang ilang self. Yes, we can understand them. Kay apil sila dili lang ikaw busy pud, no? It doesn't mean nga ang ilang mga oras o ilang mga panahon malaan yun sa imo ha. That's the life's reality. Maski na ang pamilya, atong kagalingong family, isig iya nagpanikamot ang mga igsuon para lang makasurvive, no? Isig iya nagpanikamot maskin pa regardless nga naa pa kay parents or wala. Kay lami kay dagan kay tag gusto nga makabut, lami kay manarbaho para bitaw mapafeel na to sa tong parents kay kita na pud nitabang nila. No? Anyway, hapit na gyud New Year. Dapat New Year, new life. Dapat unsay mga bakak sa kaaway o iyang nakawat sa imong kinabuhi to be restored in Jesus name. Mabalik ang tanan na wala sa imo in Jesus name. No? Labi na sa next year 2026. And we children of God, we will receive Jesus in our life daily. You can repeat after me. Jesus, Jesucristo, pasaylo kami sa among mga kasaypanan, mga sala. Kay kami nakasala, pinagi sa una-una sa pulong ug sa buhat.
Pasaylo ako Jesus, kay ako nakasala. Pinaagi sa una sa pulong sa buhat. Sugod karon gidawat ka Jesus na akong personal na manluluwas ug akong Ginoo. I love you Jesus. Sugod karon akong paningkamutan Jesus nga mo-obey sa imong mga commands. Ug akong ipaninguha o paningkamutan nga ang akong gugma sa imo mas mulambo pa. Thank you Jesus and I love you. Thank you children of God for receiving Jesus with me. No? Si Jesus nagibahala sa atong tanan. Labi na og namanggid siya sa langit no, but kung imo siyang tawgon may muot siya o matabangan ka niya. Most especially if nag-ask ka o guardian angels niya. Iyang mga guardian angels is myriads, countless dili maihap ang iyang mga guardian angels. Ug iyat ang gigahina ng guardian angels. We should not forget also to thank our guardian angels, kay dili lang man isa atong guardian angels, daghan man sila. That I declare and decree in the mighty name of Jesus, all our guardian angels assigned to us, no, will be blessed by God, and God will be gracious to them. No, na ma-sharpen pa ni God ang sword sa atong guardian angels, children of God, para unsa may mga panghitabo sa palibot, you will be guarded in Jesus name. And dili lang kana, daghan kaayo gatag si Lord gid sa tuwa authority. We are actually guarded by our guardian angels. Inana ta ka pinangga ni Jesus masking wala siya dinhi. Iyang presensya naa, labi na og imo siyang i-invite iyang presence sa imong life. Naa. Napagid siya guardian angels, mangayo pag ka sa iyag more guardian angels ihatag pagid niya. As long as we will repent first from our sins. Repent means mga tagpasaylo sa iya ha. Kanang taimtim nga pagpangayog pasaylo, and then let's kuan kanang paningkamutan gyud nga dili na kido sabon. No? And yung mga principles. Kay what I've learned is that God is the God of love and principles. Basta mabantay nimo sa Bible, daghan ka siya prinsipyo. Sama sa you will not be loved if you don't know how to love. You will not be forgiven if you don't forgive. You will not be blessed or be given if you don't give. Or you will not receive if you don't give. Daghan ka siya principles, no? Dayon unsa pa? Daghan kayo gyud. Kung di ka magtanong, wala kay anihon. Meaning, kung gasalig lang ka, wala kay ibuhat, wala kay kanang pagpaningkamot, di ba naman siya ngalihok tao, kay tabangan ko ikaw. Dugalihok ka, gasig kag trabaho, pero nalimtan din mo siya, ang saon niya na, huwag tabang nimo. Supposed to be, kita bahala kung sa takabisi, basta kay, na-remember na to siya. Basta kay, ubanon na to siya sa atong trabaho, ubanon na to siya sa atong kabisi. Once ato nang i-inject sa atong mind and heart nga bisan unsa atong buhaton, bisan sa ingon, bisan unsa kabisi ang atong life, once nga mutawag ta sa iya og invite nato siya nga naara siya, hallelujah, dili ta kabatik kakapoy, nawala ang kakapoy sa ato ang lapang lawas. Chad nagkakalalubat nday ko, hindi ko ano siya nag-remind na nga kuan ang battery lubat na. Anyway, nato yun pa no, ato na uklabon ang scripture, Holy Bible. Unsay message ni Lord sa tuwa karon. Today day bali is December 30. The day that is kuan na 2025 is almost finished, almost done. Isa na kaadlaw matabog na ta. We should be excited. We should be excited kay lain na sa atong dagan sa kinabuhi. Dapat it stagnant, dapat pagmangutana ang mga tao sa imo, kumusta man ka? From year kano sa ba 1980s mangutana sa imo ba, kumusta man ka? Imong gitubag sukad-sukad yun pareho gyapon. No, don't say that. It should be I am blessed, I am walking in abundance with the Lord, I have been improved because of Jesus, I have been blessed because of Jesus. With this 2026 bahala din na kay problema, Jesus is with me. Maana ra ka. With next year wala ko'y ang ikabalakan kay naang Ginoo sa kuha. Kana bang isubmit nimong tanan unsay mahitabo, si Lord na bahala. But your decision should be in line with God too. Maki-communicate ka sa iya unsa man ni opportunity unsa man ni ako ni grab. Jesus, is this kanang kuan part of your will? Is this your will, Lord Jesus? Kay if dili ni mo will, dili ko musulong ani.
Our Bible verse for today comes from the book of 1 Kings chapter 8 verses 12 to 20. It says here, "Then Solomon said, the Lord has said that he would dwell in a dark cloud. I have indeed built a magnificent temple for you, a place for you to dwell forever." While the whole assembly of Israel was standing there, the king turned around and blessed them. Then he said, "Praise be to the Lord, the God of Israel, who with his own hand has fulfilled what he promised with his own mouth to my father David. For he said, since the day I brought my people Israel out of Egypt, I have not chosen a city in any tribe of Israel to have a temple built so that my name might be there, but I have chosen David to rule my people Israel. My father David had it in his heart to build a temple for the name of the Lord, the God of Israel. But the Lord said to my father David, you did well to have it in your heart to build a temple for my name." Hallelujah. "Nevertheless, you are not the one to build the temple, but your son, your own flesh and blood." Si Solomon, iyang anak ni King David. "He is the one who will build the temple for my name. The Lord has kept the promise he made. I have succeeded David my father, and now I sit on the throne of Israel, just as the Lord promised, and I have built the temple for the name of the Lord, the God of Israel. I have provided a place there for the ark, in which is the covenant of the Lord that he made with our ancestors when he brought them out of Egypt." Hallelujah. Thank you, Jesus, for this revelation. Thank you so much, Jesus, for this Bible verse. No, grabe gid si God, no? Labi na og ibuhos nimo imong panahon sa iya, just like King David. King David ruled people, thousands of people. Garul siya, ga-protect siya, ug unsa may mga tempo guba sa ilang temple, iyang proteksyonan, nakigaaway siya. But everything is covered kay siya ba sa Ginoo. Okay, everything, every kanang choice that you are going to have, no? Iya ginay-consult sa Ginoo. Iya mag-start yun siya og pray sa Ginoo, pasalamat sa iya, ug pangayo og Holy Spirit discernment sa iya kung ang iya bagyong desisyon will ba gyud ni Lord, no? Makigistorya siya, and he actually listens to God's command sa iya. He even kanang hears audible voice of the Lord and followed his commands. So syempre mahimot yun ang Ginoo sa iya. Unsay promise ni God, daghan kay siya promise ato nasa Bible, to prosper us, not to harm us, no? To be with us always ha. Pero unsa lang ang atong ginabuhat, malimtan siya, makabuhat tag sala, no? In front niya, ano na ba? So dili deserve si God ngay nanaon sa iyang kamayo sa ato. So kita, human as we are, we should always kanang realize, always evaluate ourselves kung unsa gid ang atong mga desisyon sa kinabuhi. In line ba siya sa Ginoo? Will ba siya ni God? Wala ba'y matapakan na ng tao? Wala ba'y masakitan na sa imong desisyon sa kinabuhi? So, our challenge for today, always consult the Lord. Whatever your decisions in life, whatever kanang opportunities coming your way, especially on the next year 2026. Don't forget that God is doing such thing, the same thing that God is giving to King David, King Solomon, and to those people who are faithful to him, by being faithful also to God. Let's practice on how to be more faithful, more loving to God, on how to love our Lord Jesus. No, di man gyud nato balik ang iyang gugma sa tuwa, kay grabe ang gugma. Grabe kay ang gugma. Walay maka-break the record sa iyang gugma sa tuwa. But unsay imong perspective about love? Let's offer also that to God. Let's show our love to God, our Creator, with His begotten Son Jesus Christ, no? And also our Holy Spirit, the Holy Spirit that is dwelling upon each one of us. Happy New Year, everybody, and I think that's all. Be blessed. Happy New Year.